mga kasama ng buntag, mayong Domingo kaninyong tanan, karatong tanan, January 12, 2014, live gikan din sa aming news center. Magubadamadahan po din sa alas 8 sa buntag sa itong programang Talasag ng Mamamayan. Mayong buntag 44 ka mga barangay ng takbuyan sa Iligan sa itong mga kasikbit karapit inuman sa mga bukirabaho ng ating syudad o kutob sa mabot ng ating sigya. Mayong pagpaminong kaninyong tanan, labi na sa itong mga kigalaan sa barangay Mainit. Gikan pa din kagahapon o nalipay sila kay nabot ang DXIC dito. O gamayong buntag sa itong mga negosyante na din sa ito ang syudad. Medyo ulan-ulan na ito ang panahon na karong adlaw. O gamayong buntag again sa inyo talan. Welcome sa itong programang Talasag ng Mamamayan. Kauban natin si Kuya Walter sa 4th Mechanized Infantry Battalion aron sa paghatid sa mga latest na mga activities sa itong mga kasundaluhan for this week. Kuya Walter, mayong buntag. Amang buntag usab kasamang GC o mayong buntag sa ato ang Magbalantay Brigade Commander si Colonel Dimothy Harris, ang ato ang buutan o magpikon kayo nga Brigade Commander sa 2nd Mechanized Infantry Brigade. Sa ato ang magpikon usab nga Battalion Commander si Lieutenant Colonel Danilo G. Ibon, ang atong Battalion Commander sa 4th Mechanized Infantry Battalion nga nakabase sa Barangay Suarez, Iligan City. O mayong buntag usab sa atong kauban diri sa istasyon si Captain Randy Bagaporo, ang atong company commander sa 43rd Mechanized Infantry Company. O sa atong acting civilian military officer, ang atong senior officer si Lieutenant Romano Laab. O mayong buntag usab sa station manager sa DXIC si Sir Ramel Indoreng kabalogon nga naminaw karon sir. Ang atong updates dahil karon sa atong kasundaluhan karong simanahona ato ang atong Inerogis 2014 una kining activity sa atong kasundaluhan. Nag-provide kita og manpower assistance og hauling sa 20,000 ka buok ng mga libro sa atong Rotary Club International headed by Ma'am Rosemary Ann Saavedra, ang principal kini sa Suarez National High School. Donation tada sa atong Iligan City National High School katong mga ipadala dito sa atong National High School nga mga libro. O ato usab nga Inuro 11 na provide gyapon kita og transport assistance sa atong Junior Chamber International and Initiative Youth Cooperative members sa Iligan City proper. Sulfur, Isla Verde, Barangay Abono, Iligan City in connection sa atong outreach program. Okay, mayahay sir. Ato usab na pareha na adlaw January 11 gapon 2014 in coordination sa ato ang Our Lourdes Parish Chair headed by Honorable P.D. Pahinti, kagawad sa Mahayahay, Iligan City. Tapos ang atong DXIC Aranon, ang Rotary Club of Iligan City Day, kakandak kini og gift giving activities sa mga students sa Barangay Mainit, Barangay Mainit Elementary School, Barangay Mainit, Iligan City. Kini nga activities include sa parlor games, distribution of school supplies and sleepers, mga feeding program. Total of 150 ka estudyante kini nga nagwan kasamang GC. Okay, so muna ato ang mga latest activities for this week na mga kasama. Balik na dito sa kuana katong mga libro no nga gipanghatag sa Rotary Club. Actually gikan to siya sa Children's International, pinagi sa pagpaningkamot sa Rotary Club. Gihatag to siya sa almost 25 ka mga public schools sa dinhi sa Dakbayan sa Iligan. So dako kay taog pasalamat sa atong mga kasundalan sa Fort Mac kay sila ang nahimong ni-assist og nahimong manpower no sa mga libro gihatod gikarapado dito sa City Central paingon dito sa National High School sa ICNHS Liga City National High School o katong mga books almost 20,000 direkta to siya nga mahatag dito sa mga tungaan 25 ka mga schools, public schools, diretso to siya sa library kung mga reference book man to siya, so bigyan to siya direkta sa mga bata. So again daghang kaayo salamat sa tuang Fort Mac o Kuya Walter, napakaigdugang. Yes, correct. Kasamang GC ang ato adong kasandaluhan gapon kauban sa atong mga PNP. Napadayon gapon kini kasamang GC sa ilang
24 hour na check-in sa ilang kanya-kanya nga UR kasamang GC. Okay, so mga monitoring sa mga nagkadayang lugar, dili lang diri gawa sa iligan kandili sa pinakasigit na lapit. Yes, kasamang GC. O ang ato usab na taybo sa ato nga Barangay Suarez. Ato nga kanon kay pagpasensyan ninyo kay sige diag ulan mo na nga na-standby sa karon. Pero kung wala na ulan, padayon gyapon kita alas 5:30 kada Martes, Huwebes ug Sabado mga kaigsunan. Kapadayon gyapon kita sa atong taybo season diha sa ato nga Fort Mechanized Battalion mga kaigsunan diha sa Barangay Suarez. Ug kinsa tong mga kasikbit nga barangay nga gustong mo-apil, welcome ang tanan dito sa atong taybo season sa atong kampo kasamang JC. Okay, so far na to ang update sa ato ang mga activity sa ato ang mga kasundanan dito sa Fort Mechanized Infantry Battalion. Pinamuluhan ni Lieutenant Colonel W. Ibon, ato ang commanding officer. O karon natay bisita si Captain Randy Bagapura, ato ang company commander sa 43rd Mechanized Infantry Company nga nakabase sa Matungawa. So kauban nato karon live. So live din tags. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga GC at magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig sa ating programa ngayong umaga, Kalasag ng Mamamayan. Sa pamumuno ni Colonel Benedict T. Harris, ating Brigade Commander ng Magbalantay Troopers, magandang umaga po. At sa Kalasag Troopers, sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Danilo G. Ibon, at sa Kasangga Troopers sa aming headquarters sa Matunggao, Lanao del Norte, magandang umaga sa inyong lahat. Bago ko po i-discuss sa inyo yung aming updates, yung aming previous at future activities, gusto ko muna pong i-discuss sa inyo kung ano ang aming unit area of operation at ang aming mission. Okay sir, so yun po yung before yung mga before yung mga activities or mga updates from EO natin, yung mission po natin dun sa Matunggao. Okay. Tama, kasamang GC kasi ako po ay first time ko po naimbitahan sa programa ng pagsalita. Upang sa ganun, malinawan ng ating mga tagapakinig kung ano ang aming mission at ang aming area of operation bago yung mga nakaraan at darating pang aktibidades. Okay po. Ang aming unit area of operations ay binubuo ng municipalities ng Linamon, Matunggao at Pantaragat sa nasasagutan ng Lanao del Norte na may estimated total population of 46,421 and land area of 47,463 hectares. Now, in accordance with the UFP Internal Peace and Security Plan, o ito pong tinatawag natin IPSP, bayanihan, ang aming mission ay to conduct internal peace and security operations in the municipality of Linamon, Matunggao, and Pantaragat, all of Lanao del Norte, to win the peace in order to establish an enduring, just, and peaceful environment conducive for sustainable development and a just and lasting peace. So, bago ko po sabihin kung ano yung mga nakaraan at future activities namin, gusto ko munang bigyan din or magbigay ng overview sa ating mga tagapakinig kung ano ba itong sinasabi kong IPSP ba yan. Although alam na po ng halos ng lahat, pero kailangan po natin ulit-ulitin yung tanong sa ganun na lalong maintindihan ng nakararami natin tagapakinig. Yes po. So, ang IPSP bayanihan ay ginawa po ng ating armed forces, kasama po yung lahat ng sektor at ahensya ng ating gobyerno in support to the overall internal peace and security framework. Dahil nakikita po natin na yung purely military solution ay hindi tugma o hindi nararapat upang tugunan at solusyonan itong peace and security. Kaya nakita po ng ating military at ng national government na kailangan natin ng complementary at ng concerted effort. Ika nga po ay ang peace and security is not a responsibility of the military alone, but it is a shared responsibility of all of us. Sabi nga po ng ating presidente sa isa sa mga kanyang inaugural speech, sama-sama nating buhayin ang diwa ng bayanihan. Sama-sama nating tahakin ang landas tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Maasahan ninyong ako mismo ang mamumuno sa adhikain ito,
kapit kamay nating buhayin ang diwa ng bayanihan. Sama-sama nating ihatid ang ating bayan sa liwanag na matagal na nating hindi masilayan. So, yun po ang binigyan din ng ating mahal na Presidente. Okay po. Tuloy na po ako, ano? Diretso lang pa. Mayroon po ang AFP-IPSP bayanihan ay may tinatawag pong 4 salient features o importanteng aspeto. Una po ay ito ay open document. Kumbaga, pwede po natin itong mag-browse sa internet at makita kung ano ba talaga itong sinasabi ng IPSP bayanihan. And co-authored po ito ng iba't ibang stakeholders. Pangalawa, anchored on the government's overall peace framework. It is based on national peace and security guidance and national defense policies. And it must be implemented in harmony with other government strategic policies for peace, security, and development. At ang pangatlo po ay na-focus po ito sa winning the peace. Kumbaga, pag meron na po tayong peace na tinatawag na peace, susunod na po ang development. Pang-apat, o panghuli, paradigm shift. It embraces the broader frame of human security. Binibigyan pansin po dito yung twin roles ng military as a protector of people and as a protector of state. So, ang IPSP bayanihan po ay mayroong dalawang strategic approaches. Una ay yung whole of nation approach at ang pangalawa ang tinatawag nating people-centered approach. So, ano pong ibig sabihin nitong whole of nation approach? Una ay the people as active participants in the pursuit of peace and security. It is a shared and understanding of security. Ang role po ng military dito is to catalyze the involvement of all stakeholders and facilitate the synergy of efforts. Pangalawa naman po itong people-centered approach. Ito pa ay within the human security framework. Kumbaga binibigyan pansin dito yung welfare na ating civilian na hindi ma-crossfire sa military operations. Okay, so like for example po yung mga activities na mga ginagawa like mga civic action program, medical mission sa mga tao, matatag po natin yung people-centered. Correct po. So, bakit ko po ito nasabi, bakit ko po binigyan din o binigyan overview itong IPSP bayanihan upang maintindihan po sa aming, lalo na sa aming masasakupan kung bakit in-involve namin yung stakeholders sa bawat activities namin. So, isa-isahin ko na po yung mga nakaraang activities namin noong nakaraang buwan, December hanggang yung first week ngayong buwan. Okay, sige. Ito ang kasalukuyan. Okay po. Noong 06 December 2013, nagkaroon po tayo ng outreach program dubbed as Project Showbox, job with the conduct of parlor games. Mayroon din po tayong feeding activity at free haircut sa Pangi Primary School, Barangay Pangi, Matunggaw, Lanao del Norte. Ito po ay inisponsoran ng ating local government units headed by Mayor Aisha M. Asis at ng Matunggaw Police Station under Police Senior Inspector Randy Pontanes at iba't ibang benefactors within and outside the locality. Of course, with the support and cooperation ng Pangi Primary School and faculty members headed by the school principal, Mrs. Naima Ilige. Ang activity po ito ay sinimula ng bandang alas 8 ng umaga at natapos ng alas 12 na may 178 na estudyante po ang nabinipisyohan ng shoeback distribution. Ang shoeback distribution ito kasama ng VC ay may instead na sapatos ang laman nito ay nilagyan namin ng assorted school supplies. Okay, so yun po yung box ng mga sapatos na instead ng sapatos ang lagay. Ang nakalagay is mga school supplies from our partner stakeholders ganun po. Tama po. Okay. Oo. Nakapagbigay din po tayo ng feeding sa 193 na mga bata at nakapaggupit ng 60. Nakapagbigay tayo ng 60 on free haircut. Okay. Sinundan po ito ng ika-17 ng Disyembre 2013. Nagkaroon ulit tayo ng Project Showbox, giving of sleepers, feeding and free haircut sa Guillermo P. Cano Memorial School sa City La Paz, Poblacion Linamon, Lanao del Norte. Ito naman po ay may mga sumusunod na sponsors, ang Linamon Municipal Police Station, Linamon Chamber of Commerce, Linamon Water District, Petron and Caltex gas stations, MSU IIP, Development High School Batch 92, Villa Lasida Resort, Park and Go, and other concerned personalities of the municipality, of course with the support and cooperation of GP Cano Memorial School faculty members,
sa pamumuno ng school principal Mrs. Fern B. Merabueno. A total of 219 pupils were benefited on the distribution of school supplies at nagbigay po tayo dito kasama din ng ice cream, 80 pupils for free haircut, and 100 were given with new slippers during the activity. Sinundan po ito noong Pizza 20 ng Disyembre 2013. Nagkaroon po tayo ng gift giving program sa Sultan Makalpang Diplomatic Central School, Barangay Poblacion ng Matongao. So malapit lang po ito sa aming kampo, sa aming headquarters. Ito naman po ay inisponsoran ng ABCBN sa Gitna Pamilya, headed by Miss Aisha Magallanes. A total of 100 pupils with their parents. So kasama kasi po yung mga magulang nila na nabenepisyan itong activity na ito, na nabigyan din po ng mga gift items. So noong Pizza 9 nitong Enero, kasalukuyang taon, nagkaroon po tayo ng clean-up drive sa Barangay Poblacion, Matongao. In connection po ito doon sa kapistahan ng Matongao or Araw ng Matongao sa ika-22 ng January. Kasama po natin dito yung Philippine National Police at ang local government units ng Matongao, kasama po yung mga residente ng barangay. Okay, so meron pa po yun mga activities? Yung mga regular na activities na po natin na kasama yung ginagawa natin sa batalyon, nagkakaroon po tayo ng training, usual training pag wala po tayong operation, yung camp improvement and fortifications. Of course, yung since na armor unit po kami, yung repair and maintenance ng aming armor assets, and regular conduct of random conduct of checkpoints. So nagkaroon ng mga nakaraang buwan, nagkaroon din po tayo ng local law enforcement operations jointly with the PNP and combat patrols within the unit area. So yun po yung mga nagawa namin. So aside no, sa at least alam po ng mga nakikinig sa atin na hindi lang po yung 4th Mechanized Infantry Battalion or 2nd Mechanized Infantry Brigade ang gumagawa ng mga activities, kundi pati po yung mga companies gumagawa din ng mga activities in line na ang lahat po ng ito is in line po ng IPSP Bayanihan. Correct, kasama JC. Okay, so actually palagi na natin napag-uusapan yung mga about sa IPSP. So at least ngayon na bigyan niyo po ng medyo kaliwanagan sa ating mga tagapakinig ang about po sa IPSP Bayanihan. Correct po. Okay. So aside po nun, labas sa mga mga activities natin sa Batungao, meron po ba tayong mga upcoming activities po? Meron po tayong upcoming activities. Actually, hindi lang po na-focus yung activities natin sa Matungao, kundi sa kasama na rin po yung dalawang municipality ng aming nasasulutan, yung Linamon at Pantauragat. So may mga upcoming activities po tayo, such as yung IED awareness or Improvised Explosive Device Awareness and Info Drive to different secondary schools in the UO, gaya ng Matongao National High School, Our Lady of Perpetual Hope Academy in Linamon, and Mindanao Science High School sa Linamon din po ito. Kaya lang hindi pa po namin ng setting schedule kasi nga po katatapos lang ng New Year. So maybe this coming February end of this month, magawa na po namin itong massive IED information drive. Okay. At sa yung Project Showbox po at saka gift giving at selected barangays sa Matongao and Linamon, na rin po yan, naka-schedule na. Kaya lang hindi pa po na-fixed kasi yung usapan namin naka-schedule sa mga barangays, no? So itutuloy pa rin po natin yan. At saka magkakaroon po pala kami ang International Civilian Protection Monitoring Team ng information drive sa aming headquarters on civilian protection component, monitoring and reporting mechanism of the 6th grave child rights violation. So meaning, hindi lang para ma-enhance po yung kaalaman ng ating kasundaluhan kung ano yung tinatawag nating rights o civilian rights, human rights, rule of law, nag-i-invite po kami ng mga civilian entities upang makapagbigay alam sa amin na madagdagan ng aming kaalaman, in support po ito sa upang mapagting namin ang aming function, ang aming mandated task. Okay, so sa tulong po ng mga iba't ibang mga organisasyon. Apo. Okay.
mayroon pa pong yung regular conduct ng Municipal Peace and Order Councils, BPOC. Kasama rin po kami nun. Nakapag-attend po yung aking executive officer, si Lieutenant Magalano, ng nakaraang linggo sa mga munisipyo, sa bawat munisipyo, sa 3 munisipyo na ma-involve po kami sa bawat Peace and Order Councils. Okay. So, yun po lahat yung mga, kumusta po yung monitoring natin sa ER? So far po, maganda naman kasi tuloy-tuloy naman po yung impormasyon na binibigay sa atin ng ating informants at saka ng ating taong bayan, at sana po ay hinihin ko po yung tuloy na suporta ng ating mamamayan sa ating nasasakupan upang sa ganun, mabigyan natin ng pansin kung ano man yung hindi magandang nangyayari sa ating lugar. Okay. So, sa lahat po ng mga activities natin, meron po ba tayo mga stakeholders, mga partners na galing po dito sa Iligan? Kasi ang 45 ang layo, diba, sa Matungga. Tapos meron ba tayo mga partners na galing po dito sa Iligan? Opo, mayroon po kaming upcoming activities sa katunayan po yung Eagles po na dahan-dahan po natin in-involve, at ang grupo po nila ay nagagaling po dito sa Iligan. Magkakaroon po, mag-sponsor po sila sa isang malaking civic action namin sa aming area of operation this coming first quarter. Okay, so ingana ng mga buutan yun yung taga-Iligan. Atay na ko kay taga-Iligan. So hindi ibig sabihin, hindi lang po talaga yung taga-Matungga, Pamparaga, Piliman yung na-involve sa amin. But of course, yung kahit nga sa Cagayan de Oro, nakakahingi po kami ng support doon. Okay, so inana, no, ganun po talaga pag gusto mong tumulong kahit saan ka pa, talagang makakatulong ka. Tama po yun. Okay, so wala na po akong itatanong. For the last message po, ano po yung gusto yung iparating sa mga tagapakinig. So ang ating ginagawa ay naayon sa IPSP Bayanihan, katuwang ang iba't ibang sektor ng lipunan ay matagumpay na ating naisa sa katuparan. Ang ating kampanya para sa ngayong taon ay makatulong upang matugunan ang mga programa at gawain tungo sa kaunlaran at maibalik kung anong masira dulot ng kampanya laban sa mapanirang armadong grupo. Sa ating mamamayan po, naway patuloy kayong magtiwala at magbigay ng suporta sa inyong sandatang lakas upang patuloy nating mahadlangan ang anumang plano ng masamang grupo, kasama na rito ang pag-recruit ng mga minor de edad na miyembro. Sa tulong ng inyong binibigay na impormasyon, ang bibigay ko po mamaya ang aming hotline, ang mga masamang gawin ito ay ating nabibigyan ng pansin. Maraming salamat po. Okay. Yung hotline pa. Okay, sige po. For more inquiries, pwede mo po makontak ang 43rd sa number po na, no? Opo, yung aming pong hotline, 0917, blog po ito. So, 917-585-0478. So, 24 hours po itong naka-open. So, parang vulcanizing sa Okay, maraming salamat po, Captain Yanni Bagaturo, sa ato ang company commander sa 45 Mechanized Infantry Company na nakabase sa sa Matunggaw. So, karon ba ito isa ka partner. So, magtagalog ko o mag-Bisaya? Magandang umaga, kasama Jessie. Magtatagalog na lang po ako. Okay. Okay, tawag na ito ka rin mga kasama na aking senior officer sa Surgeon Laab. Dami kaghapong adlaw, kauban natin sa Surgeon dito sa Mainit Elementary School sa Barangay Mainit. Aron sa paghatod sa ato ang mga hinabang, paghatod sa ato ang mga ganun na kalipay anan sa ato ang mga kabataan, mga elementary students dira sa Mainit Elementary School. So, sir, before po yung message niyo po, gusto ko na in behalf of RMDX IC Iligan, gusto ko na po iparating yung pasasalamat namin sa palagi niyong pagsuporta sa mga activities natin sa kahit saan mga lugar dito sa Iligan. So maraming salamat po at for this year 2014, sana maging partisan po tayo sa mga susunod pa natin mga activities. Opo, kasama Jessie, walang naman po. Magbibigay lang po ako ng initial programs namin, upcoming programs this week. So, here in Iligan City po, magkakaroon po tayo ng Civic Action Program in Barangay Rogungon, Iligan City. That will be on January 20, 2014 po. Okay, so sa Barangay Mainit po, sino po yung mga partners natin dito? Correction po is Barangay Rogungon. Barangay Rogungon. Sino po yung mga partners natin? Well, our partners will be the JCI of Iligan City, then St. Teresa's Academy,
And I will take this opportunity then if there will be some NGOs or different groups who are willing to participate to us. This civic action program will be free and will benefit the populace at Barangay Ragona. So asking baka meron pong ganahan mag-join sa amin. Okay. So sa mga NGOs o non-government organizations o mga iba't ibang grupo, pwede po sila makiga partner sa Fort Maintenance Info the Battalion. Pwede po sila bumisita sa kampo. Opo, kasama Jesse, ang aming pong kampo sa Camp Tinto, Barangay Suarez is 24 hours open po yan. Pwede po kayong bumisita and you can look for me, Lieutenant Lapo. So for the parting words po, kasama Jesse, sa ating mga masunod na tagapatulig, in behalf of our battalion commander, Lieutenant Colonel Danilo G. Eden, together with the officers and men of the 4th Mechanized Infantry Battalion, our unit are asking for your utmost and wholehearted support to the different programs and activities of our unit, together with the LGU of Iligan City and Lanao del Norte, and the different NGOs as partners in nation building in order to assure the peace and order security of our place. So our unit will stand for its motto, when we are needed, we will be there, and we will do the job the best way we can. So thank you very much po sa maayong Iligan. Okay, daghang salamat Lieutenant June Laab at ang acting senior officer kaya nga po ang senior officer si Giorgio Bonisa on leave o kada na karon na siya acting senior officer si June Laab. So ito mga kasama nito ang naglangkop sa ito ang mga hisgitangan ng buntaga sa ito ang programang kalasag naman yan o namuha naman ito si Kuya Walter. So ito ang mga regular na mga activities study session padayon gihapon kung dili na mabisi at ang mga kasundaluhan and of course sa mga upcoming na mga activities kauban gihapon ta hopefully magkauban gihapon ta sa mga paghatag o mga tabang nato sa mga katawhan dili lang din sa dakbayan sa Iligan kundi sa mga kasikbit na rapid at paghatag og mga tabang sa mga taong nagkinahanglan. Sa again daghan kaayong salamat o maayong buntag kaniyong tanan mag-uban na sa tahan sa sunod Domingo sa sasamang programa kalasig na mamalanyan kada ng Fort Maintenance Infantry Battalion o mga partners na po again na hanggang sa sunod Domingo pinisi kasamang siya si Chris Kinabato. Tatak, all in all.